Ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my order, sir. Dito mga kababayan, parang hulog talaga sa patibong itong si General Torre dito. Okay? Hulog. Bakit? Akalain nyo, kung napapansin nyo, paulit-ulit, di ba? Si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin, ito pa rin pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Specifically, pag-usapan natin kasi lumalabas na unti-unti ang resulta ng katangahan ng Administrasyong Marcos mga kababayan. Kung hindi ka ba naman tanga na Pangulo, nakikita mo sana kung anong epekto nito. Number one, sa liderato mo bilang Pangulo, sa ekonomiya, at sa buong bansa. Mga kababayan. Kaso, tanga eh. Okay? So, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Teka lang. May disturbo dito. Okay? Kung hindi ka ba naman talaga tanga, edi, nako. Kung ang iniisip mo lang ay ang kapakanan ng buong bansa, nasa tamang pangdesisyon sana mga kababayan, di ba? Kaso ito, lumalabas unti-unti na ang resulta ng katangahan mga kababayan. Eto, pakita muna natin, bago natin umpisan pag-usapan yan, ito muna. Kasi mga kababayan, kung napapansin, I think marami nakakapansin, marami nakakita mga videos na ito, lumalabas doon sa oras ng pag-aresto nila kay PRRD mga kababayan. At ito, analyze lang natin, pakita lang natin, at analyze natin kung anong mga nangyayari dito mga kababayan. Kasi kung hindi ba rin naman talaga tanga yung pinadala nilang general dyan, at sumunod lang sila ng tama, at binigyan lang ng tamang proseso mga kababayan, mukhang walang problema ito. Pero sa nangyaring pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, mukhang may problema. Well, I think na marami namang abogado nag-explain kung saan nagkaroon ng problema, and yet itong mga videos na ipapakita natin, analyze lang natin kung anong ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan naisahan niya dito ang buong administrasyong Marcos mga kababayan. Kung anong pinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte dito, nilaro niya dito para maisahan itong si General Torre mga kababayan. Kala siguro ni General Torre kasi siya yung general na umaresto dyan mga kababayan, nakalalamang na siya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Well, again, yung sa mga kapulisan natin, nire-respeto natin yung mga tao. Kung ibang general ito mga kababayan, kahit ganyan pang ginawa niya, kay Pangulong Rodrigo Duterte, most likely makatatanggap pa rin sana siya ng respeto ng taong bayan, mga kababayan. Kaso, itong si General Torre, may history na ito na talagang nagpapagamit sa kung sinong nakaupo ngayon mga kababayan. Na ito, pakita natin mga videos mga kababayan. Ayan. Ito hindi ito random lang ito ng mga videos, analyze lang natin, okay? Ayan, ito play muna natin. Again, stay tuned lang kayo, maiksi lang itong video natin, pag-usapan natin kung ano ng mga naging resulta or epekto ng mga ginawa or mga desisyon ng presidente natin mga kababayan. Okay? Ito, umpisahan natin.
ito mga kababayan, sa mga naririnig natin, ito yung time na kung saan nga kalalapag pa lang ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, kinuha na siya agad nang hindi mo lang nagpapakita ng arrest warrant. Kasi nga basically, well, kahit tayo mga ordinaryong Pilipino, alam naman natin to, hindi necessary na abogado tayo para maintindihan at malaman natin kung anong dapat kapag inaaresto ka. 'Di ba? So hindi pwede na kukunin ka lang bigla at sasabihing mayroong arrest warrant. Kung sasabihing mayroong arrest warrant, edi dapat pinapakita sa time na pag-aresto. 'Di ba? Kasi nga halimbawa, kukunin ako ng mga pulis, of course hahanapan ko ng arrest warrant. Okay? So parang ito yung nangyari, dinala siya diyan nang walang arrest warrant. Walang audio yata mga kababayan. Teka lang ha. Teka lang. Walang audio eh. Gustuhan ninyo, totoo lang. Yun yung I brought one here to this country. You know that. Nagustuhan ninyo yan. So I am not blaming you. Let us not argue. Do not we avoid hurt talks at all. Magkasakitan lang. For after all, kasama tayo sa gobyerno noon, and maybe in the future, kasama tayo ulit. This is not the end of the story. Wala, ano naman ninyo ng ebidensya? Balik ka rin mo yan, utang yun. Magkikita rin tayo ulit. So, well, mag-retire na ako. Itong time na ito mga kababayan. By the way, itong mga videos nito mga kababayan, galing ito kay retired General Fillmore Escobar mga kababayan. I think itong time na ito hindi pa dumating dito si General Torre mga kababayan. I think si General Torre kasi yung nagbasa kung based lang sa video mga kababayan ha. Pinapakita dito mga kababayan na kung saan kasi alam nilang may nagre-record na nagvi-video. Kaya talaga pinapakita nila na pinapausapan, hinahanapan nila yung nagdala sa kanila dyan ng arrest warrant. Kasi nga, importante ito kasi sa pagkakaalam ko hindi ka talaga pwedeng kunin or i-deprive yung liberty mo mga kababayan kahit ilang minuto basta't walang arrest warrant. 'Di ba? Well, hindi ko lang alam. Hindi lang ako sigurado kung pwede ba yan na kukunin ka, dalhin ka sa isang lugar. And then, ilang minuto, ilang oras, darating yung arrest warrant. Hindi ko lang alam kung okay yan or valid yan. Wala na. Sabihin natin valid yan kasi hindi naman tayo abogado. Pero ito, yan pinapakita dito. Kasi in future arguments ito. No? In future arguments. So, pinapakita na, walang. Nasan yung parang ganyan. Meron pa tayong ibang videos dito. Ito. Ito mga kababayan. Alam mo, ginawa niya, sinaalang-alang niya nga yung pamilya niya, yung safety na. Kaya tayo pag-alam siya ng war on drugs. Ano po? Alam mo, ginawa niya, sinaalang-alang niya nga yung pamilya niya, yung safety na. Kaya tayo pag-alam siya ng war on drugs. Kailan tayo ikilos? Kailan? War on drugs na para lang mag-isip ang anak niyo, anak mo, asawa mo, Ito mga kababayan, ito asawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ako personally disagree ako dito sa kanyang argument. Hindi disagree in a sense na hindi ako niniwala sa kanyang mga sinasabi.
of course, naniwala. Yan din yung paniniwala ko. Yan din yung sa loobin ko mga kababayan na kailan pa tayo gigising. Pero sa punto na ito, sa oras na ito, parang kasi lumalabas na parang inaamin nila dito na inaamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginawa niya yung inaakusa sa kanya. Okay? So parang kung ako si Pangulong Rodrigo Duterte, pipigilan ko itong asawa ko na kasi parang inamin mo. Parang inaman. Well, anyway, I think hindi naman yan magagamit as evidence mga kababayan. Kasi nga nag-iisip rin ako mga kababayan kasi maraming lumalabas sa social media na ganito yung mga arguments. Nag-iisip ako na para magkaroon ng isang video na parang i-debunk yung or magkaroon ng parang klarong argumento doon sa mga ibinabato sa atin, sa mga supporters ni Duterte, kung anong tamang or anong mas hindi naman tama or mabuting argumento para makabuluhan yung discussion. Okay? Again, well anyway, ano naman dito, asawa naman ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, so nilabas lang niya yung nasa loob, sa loobin niya. Anyway. Wala naman due process. Bakit mas natatakot kayo na wala nga rin. Ito yung maganda dito mga kababayan, humihingi ng due process. Kasi nga atat na atat eh. I think ito yung sinasabi nilang issue dito sa Article 59, yung mga sinasabi ng mga abogado, mukhang may mali kasi nga dapat dalhin sa isang competent court, isang korte, dapat after ng arrest. Ito, inaresto na, yet ang target dito hindi naman dadalhin sa korte, dadalhin doon or isasakay ng eroplano mga kababayan, di ba? So, at eto mga kababayan, itong mga pagkakataong ito, hinahayaan ito ni General Torre dito. Okay? Which is, lumalabas ngayon sa videos nga magiging posibleng ebidensya mga kababayan. Hindi ito I don't know kung hindi ito nahalata ni Torre, yet, nangyayari ito. So malabas na walang due process kasi hiningi nanghihingi ng warrant of arrest. So, ibig sabihin, walang warrant of arrest. So, pinapalabas dyan, no? Parang medyo nautakan ni Pangulong Rodrigo Duterte itong mga kapulisan. Yung ibang country ang mag-isip mo sana kayo, may anak din kayo, may apo kayo, maging apo kayo. Ang plan kayo ng grabe na ang ginagawa. Kaya lang, taxpayer ako. Ako, disagree din ako dito sa mga sinasabi. Kasi sinasabi niya mga kababayan na ako nagpapasweldo. I mean, dito sa sitwasyon na, agree ako nga siya. Isa tayo mga nagpapasweldo, of course. Yet, dito sa punto na ito mga kababayan, sa sitwasyon na ito, disagree ako na ginagamit yung mga argumento na ganyan mga kababayan. Okay? Dito, meron pa dito. Ito. Without doing those procedure process, here we are. We have the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Sir, lahat, ginigiba natin natin ang pipi ng pagkaroon ng search warrant, ang pipi ng pag-implement ng warrant of arrest. Where are we going? Parang the same rin ito sa isang video mga kababayan na naghanap pa rin ng arrest warrant mga kababayan. Okay? Hanap muna tayo ng ibang video. Hanap. Nasaan na yung ibang video? Ito. Okay. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir, 8:30 na sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya? On record? Ako on record? Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw niyang mangyayari yun. Magdadala ng gamit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin.
Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila, 80 anyos. Kung ganun, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my order, sir. Dito mga kababayan, parang hulog talaga sa patibong itong si General Torre dito. Okay, hulog. Bakit? Akalain nyo, kung napapansin nyo, paulit-ulit, di ba? Si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinaulit-ulit niya na. Darating yung anak ko na abogado. Siya yung abogado ko. Ang argument, possible argument dito mga kababayan, kasi nga si si Vice President Sara Duterte ay Vice President. And hindi siya pwedeng magiging abogado, hindi siya pwedeng mag-practice ng abogado bilang Vice President. Yan yung posibleng argumento. Pero, I think meron din namang argumento dito posibleng gamitin ng mga kababayan kasi nga anak at the same time abogado. Okay? So sabihin naman nila, may dalawang abogado ka naman dyan. Hindi ko lang alam mga kababayan kung may limit ba na abogado na kailangan mo. Kasi nandun naman yan sa Miranda rights na you have the right to have your own lawyer mga kababayan. Pero hindi sinasabi kasi nga na dalawa lang pwede, isa lang pwede, hindi na pwede pangatlo, di ba? So ayan, kung napapansin niyo, tinatanong ni Pangulong Rodrigo Duterte na sabihin mo sino yung hindi mo sabihin mo lang kung hindi mo papapasukin. Anak ko, talaga niya kasi alam niya talagang may nagre-record. Ito, anak ko, abogado, kailangan ko makausap. Ganyan yung statement. And hindi na mangyayari. So, hindi na mangyayari. Then, pinaulit pa. Anong hindi mo papasukin? Ganyan. So, pinaulit pa talaga. Magsabi lang kayo. Kung hindi na mangyayari. Upon my order. Parang bitag yun. Parang hulog sa bitag si Torre doon. Mga kababayan. Kasi, binasahan niya ng Miranda rights na you have the right to your own lawyer. Nandyan, meron na ngang dalawang lawyer, posible naman din na, nandyan na naman yung dalawang lawyer mo. Yet, ito yung nirequest niya, kakausapin ko, anak ko na abogado. Anak ko na abogado. Okay? Kasi nga naman mga kababayan, kapag inaresto ka, usually, hindi ko lang sigurado mga kababayan, pinapabisita naman yan ng mga pamilya, mga kababayan. Well, anyway, and yet, yun nga, sinabi na ni Torre na upon my order. Okay? Upon my order talaga. Okay? So, well, anyway, I think dito lang muna tayo, sa puntong ito lang muna, pagkita natin, stop lang muna. And then, pag-usapan natin yung iba, mga kababayan. Target natin, mabilis lang ito. Okay? So, mga kababayan, yun na nga, yung sa isang video, nung unang video, pinakita natin na sinasabi talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte na you are bringing me here not in my own volition. So basically, para makapture talaga sa video na talagang may pursahan mga kababayan. May pursahan kasi nga walang warrant of arrest. Okay? So meron ding isang video lumabas ng mga kababayan na I think meron naman ako yata ditong kopya na kung saan gusto talaga ni Torre na hihilahin yung presidente. Well, anyway, mga kababayan, I think nakita nyo rin yan sa social media. Hindi naman kumikilala yung batas daw na kung sino yung aarestuhin mga kababayan. Kaya kung nag-resist ng arrest, so pwede namang daw. Lang dito naman, kung ako si General Torre, for former president yan, most likely I will give the highest respect possible during the arrest mga kababayan. Well, hindi naman ako si General Torre, and of course, si General Torre nga pinili dyan kasi may personal grievances si General Torre kay Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Well, anyway, pagdasal natin si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, yung health niya at sa itong manangyari, pagdasalin natin yung buong bansa mga kababayan. Okay? So dito na lang po muna tayo, and then paki-like and share ng mga videos natin mga kababayan, at subscribe na lang. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.